Gusto ko lang pong umpisahan ang aking homilya na ako ay natutuwa dahil nakasama ko ngayon na hindi ko inaasahan ang aking kaklasmate. Magkaklasmate kami ni Father Aldrin Hanito, isa siyang Comboni missionary sa Christ the King Mission Seminary noong 1989 kami pumasok. Graduate kami ng 1993 at 30 years ngayon lang kami nagkita. Siya ay 24 years na pari na rin at 24 years na rin akong paring misyonerong La Salette. Siya ay na-assign sa Africa, South Africa ng 16 years. At ngayon ay ibinabalik siya dito sa Pilipinas upang i-manage ang kanilang Comboni Mission Magazine. Napakagaganda ang ating mga narinig na pagbasa sa araw na ito at napakaiikli. Kaya siguro kung tatanungin ko kayo, sino ang hindi nakaintindi sa mga binasa sa una, pangalawa at ebanghelyo natin? Meron ba? Ayaw nyo pang sumagot. Naintindihan nyo po? Sana. Kasi meron siyang isinasabi sa ating mensahe. At ano ang mensahe ng mga pagbasa na ipinauukol sa atin ng Diyos? Ito ang ating spiritual responsibility and our personal accountability with ourselves, with the family, with the community, and with the parish that we belong to. Sa anong dahilan na ito ang pinagkakaloob ng Diyos sa ating babala? Dahil tayo ay binyagang Katoliko, ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng binyag ay anak tayo ng Diyos. Tayo ay magkakapatid. We are brothers and sisters. That is why we are responsible for one another. Yaan ang iisang tema ng tatlong pagbasa kung atin silang susuriin. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Ezekiel, ano ang sinasabi ng Diyos? Ikaw, Ezekiel, ay ginagawa kong bantay ng Israel. At kung ang tao na hindi mo pinagsabihan na siya ay masama at siya ay namatay, responsable ka sa kanyang kamatayan. Responsable ka sa kanyang kasalanan. Ngunit kung nagawa mo na lahat ang iyong makakaya at hindi pa rin nagbago ang taong iyon, hindi mo na kasalanan. Yun ang unang pagbasa. Ano ang pangalawang pagbasa? Mula kay San Pablo. Ano ba ang halaga ng pag-ibig? Ng pag-ibig, ito ang pinakarurok, pinakamahalaga, pinakamataas na antas ng ginagawa ng tao. Ang lahat ng ating sinusundan na batayan ng Diyos, iisa lang. Ito ay ang pag-ibig sa ating Diyos na buong buo, pag-ibig sa ating sarili, at pag-ibig sa kapwa. Pero ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay katulad sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating sarili. Anong ipinakahuhulugan ng pag-ibig na sinabi ni Mother Teresa, na Saint Teresa of Calcutta?
Walang tunay na nagmamahal na hindi nasasaktan. Ikaw ay hindi tunay na nagmamahal kung walang kaakibat na pag-ibig at sakripisyo ang iyong gawaing pagmamahal sa iyong kapwa. Kaya ano ang ating pagbasa kung ating idudugtong sa mga sinasabi ng Diyos? Kung nagkasala ang ating kapwa, responsibilidad natin siya na siya ay akitin, na siya ay ating dalhin muli sa ating Panginoon. Siya ay ating paalalahanan, siya ay ating tuturuan, siya ay ating kakausapin, subalit iisa lamang ang intensyon ng lahat ng ating ginagawa. At yan, kung ikaw ay umiibig sa Kanya. Ano ang nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid? Wala tayong pakialam kasi hindi naman ako apektado sa ginagawa ng ibang tao sa akin. Pero ibang usapan na kung ako ay nagsasakripisyo, naghihirap, nagiging apektado na sa ginagawa ng ibang tao. Anong ibig kong sabihin? Bakit kaya napakaraming mga pamilya ang broken, ang naghihiwalay? Maraming mag-asawa ang naghihiwalay. Maraming mag-anak ang nagkahiwa-hiwalay. Dahil dumarating ang pagsubok, nagsimula silang maganda, nagsimula silang maayos, subalit kapag wala ng pagmamalasakit sa isa't isa, pag wala ng pag-alala sa bawat isa, kung wala ng silbi ang bawat isa, hindi na ito pinakikialaman. Bilang isang misyonero ng Mahal na Birhen ng Lasalet, yaan ang pinakarurok ng mensahe ng Mahal na Birhen ng Lasalet. September 19, 1846, nung nagpakita ang Mahal na Birhen. At ang kanyang paanyaya, lumapit kayong mga anak, huwag kayong matakot. Subalit sa simula ng mensahe ng Mahal na Birhen ng Lasalet, ang kanyang ipinararating ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao, na ang kanyang anak ay nahihirapan dahil sa ating mga pagkakasala, sa ating pagwawalang bahala, sa ating hindi pag-iintindi, sa hindi natin pagbibigay ng importansya sa bawat isa. Naalala ko nung ako ay seminarista pa lamang, kami na mga misyonero, meron kami sa formation ang fraternal correction. Ang fraternal correction, kami, depende kung once a week or once a month, na nagkikita-kita kami bilang community at nagsasabi kung merong nasaktan at kung merong napasaktan. At kung ikaw ay may nasaktan, humingi ka ng pagpapatawad. At kung ikaw naman ay nasaktan, ikaw naman ay magpatawad. Mga kapatid, hindi aksidente ang pagkikita natin sa araw na ito. Maaaring sa puso ninyo ang mensahe ng Diyos, ito ang inyong kailangan. Sa mga nanay, marami ang nagsasabi, lumalapit, Father, kailan ang aking anak ay titino. Pagod na ako. Pero hindi ako magsasawa dahil responsibilidad ko na isang ina
na ituwid ang landas ng aking anak. Kung yan ay isang puso ng isang ina, paano pa ang puso ng Diyos sa atin? Kaya mga kapatid, nawa ang mensahe ng Ebanghelyo natin, lagi nating tandaan, hindi tayo nabubuhay na mag-isa lamang dito sa mundo. Bagkus, ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, pinagkalooban tayo ng responsibilidad, espiritual na responsibilidad para akayin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating komunidad. Sana ito ay maging misyon natin sa buhay, na hindi tayo mawalan ng pag-asa, na hindi tayo mawalan ng hindi pag-intindi, na hindi tayo mawalan ng hindi tayo marunong magmalasakit dahil ang puso natin ay magiging manhid. Sa huling araw ng ating buhay, ang tatanungin sa atin ng Diyos, paano, gaano mo pinahalagahan ang iyong kapwa? Nabuhay ba at namatay ba ang iyong kapwa, ang iyong kaibigan, ang iyong asawa, ang iyong anak, na sila ay napatawad ang kanilang mga kasalanan dahil nagsisi sila dahil sa iyong pagtuturo, pagkalinga, pag-aruga, pag-intindi at pagmamalasakit sa kanila?